Matapos magkasundo ang Team Red, biglang nabasag sa pira-piraso ang harang na yelo na ginawa ni Ellie. Dahil dito, nagawang makalaya ni Viper, pinagsabihan niya ang mga ito at sinabing nagsasayang lamang sila ng oras. Agad namang sumugod sina Gale at Ellie upang pigilan ang kanilang kalaban at mabigyan ng sapat na oras si Kay upang ilabas ang kanyang kapangyarihan. Nainis si Viper sa dalawa dahil wala siyang balak makipaglaro sa kanila. Sinabi niyang kung hindi sila titigil, papatayin na lamang niya ang mga ito. Matapos sabihin yun, nagpakawala si Viper ng isang matinding pag-atake patungo sa dalawa. Ngunit nabigla siya sa kanyang nakita dahil hindi tumalab ang kanyang pag-atake. Samantala, ramdam ni Gale at Ellie ang napakabigat na pressure ng kanilang kalaban, nahihirapan si Gale at sinabi niyang masyado na silang lumalapit sa kanilang limitasyon, kung magpapatuloy pa ito, maaari siyang bumagsak anumang oras, ngunit ganoon din ang nararamdaman ni Ellie, alam niyang kung magtatagal pa sila, maaaring dito na magtapos ang lahat para sa kanila. Sa oras na yun, nagawa ng dalawa na magkaroon ng chroma manifestation ang kanilang mga sandata. Nang makita yun, humanga si Viper, isang pipitsuging katulad nila ay nagagawa ng gumamit ng chroma ngayon. Pinuri pa niya ang mga ito at sinabing kahit hindi sila kabilang sa mga nangungunang tagapagsuri, patuloy pa rin silang nagsusumikap, at hindi yun masamang bagay. Sa sandaling yun, inihanda niya ang kanyang kamay para sa isa pang pag-atake habang sinasabing tila sobra na para sa kanila ang pagpapanatili ng ganoong estado. Kasabay nito, muli siyang nagpakawala ng isa pang malakas na pag-atake patungo sa dalawa. Sa gitna ng pag-atake, muling nagsalita si Viper, sa tingin ba ng mga ito na mapipigilan siya gamit ang isang hindi pa ganap na teknik, binyantaan pa niya ang mga ito na umiwas hanggat gusto nila dahil sa sandaling mawala ang kanilang chroma. Yun din ang magiging katapusan ng kanilang buhay sa kanyang mga kamay. Bakas sa mukha ni Gale ang matinding paghihirap habang pinananatili niya ang kanyang chroma at sinasalag ang mga pag-atake, napamura siya sa kanyang isipan dahil napakabilis maubos ng kanyang kulay, pakiramdam niya ay anumang oras ay mawawala na siya ng malay. Samantala, ganoon din ang nararamdaman ni Ellie, alam niyang kailangan pa niyang maghintay, ngunit halos hindi na niya matiis ang paghihirap, gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Nang makita ni Viper na malapit nang maubos ang kanilang kulay, galit niya silang sinabihan na tumigil na sa pagiging istorbo at maglaho na lamang, kasabay nito, nagpakawala siya ng isang napakalakas na bugso ng hangin patungo sa dalawa. Dahil sa tindi ng puwersa, tuluyan ang nawala ang chroma ni Gale at Ellie, napangiwi sila sa matinding sakit habang napaatras. Makikita sa mukha ni Ellie ang matinding paghihirap, hindi man lamang sila nakatagal ng ilang segundo sa ganoong estado, at ramdam niyang wala na siyang kakayahang magpatuloy sa laban. Habang unti-unti nang natatalo ang dalawa, hindi na nagsayang ng oras si Viper at agad sumugod upang tapusin na ang dalawang istorbo. Ngunit nang malapit na silang tamaan ng kanyang pag-atake, biglang sumiklab ang kapangyarihan ni Kay sa buong paligid. Napahinto si Viper nang maramdaman niya ang napakalakas na enerhiya. Sa susunod na sandali, agad siyang sinugod ni Kay sa pambihirang bilis. Kapwa pagod sina Gale at Ellie, habang inaakala ni Gale na mamamatay na siya, inamin naman ni Ellie na napakalapit na talaga nila sa kamatayan. Dagdag pa niya, si Kay na ang bahala ngayon habang hinahabol nito si Viper gamit ang kanyang bagong lakas. Nagulat si Viper nang makita ang kamao ni Kay na papalapit sa kanya, binabalot ng napakalakas na enerhiya. Napatanong siya sa sarili kung anong klaseng anyo yun. Makikita si Kay na nababalutan ng gintong kulay habang naglalabas ng mga kidlat sa kanyang paligid. Tinawag niya ang kapangyarihang yun na Black Lightning. Habang nakatingin kay Kay, lalo pang naguluhan si Viper dahil ibang-iba na ito kumpara sa dati. Kasabay nito, inihanda ni Kay ang kanyang kamao na nababalutan ng Black Lightning. Sa sandaling yun, napatigil si Viper sa pagkabigla sa kapangyarihang kanyang nasasaksihan. Nagawa ni Kay na tamaan ng direkta ang kanyang kalaban, sa tindi ng impact, nawasak ang paligid. Ngunit hindi man lamang napinsala si Viper, agad naman siyang sinundan ni Kay sa pambihirang bilis. Nagpakawala si Kay ng mabilis at sunod-sunod na mga suntok, ngunit nagawa ni Viper na maiwasan ang bawat isa sa mga ito. Habang umiilag, bakas sa mukha ni Viper ang pagkabahala, napatanong siya sa kanyang sarili kung anong klaseng tao ang kanyang kaharap, para itong isang halimaw na basta na lamang sumulpot mula sa kung saan, hindi siya makapaniwala sa lakas nito. Kung pag-uusapan lamang ang pisikal na kakayahan, maaaring kapantay na siya nito. Ngunit malinaw niyang nakikita na pilit lamang inilalabas ni Kay ang kanyang lakas, napansin din niyang unti-unti na itong bumabagsak. Napatingin siya sa kanyang kapatid sa hindi kalayuan,
Inisip niya kung gaano katagal na plano ng kanyang kapatid na tumayo na lamang dyan sa tabi. Kung tumulong lamang sana ang duwag niyang kapatid, matagal na sana nilang natapos ang laban. Gaano pa katagal kaya siya umaarte ng ganyan, ngunit ipinagwalang bahala na niya yun. Basta maibalik lamang niya ang stealth fragment, hindi na niya kakailanganing sumama sa Sword Demon. Inisip niya na ang kanyang matagal ng pinapangarap ay malapit ng matupad. Habang nakatingin siya sa laban ni Red, napangiti siya sapagkat napakaswerte niya talaga. Para sa kanya, nagsisilbi ang Sword Demon bilang perpektong pain upang mapanatili ang kapangyarihan ng Emerald Master. Binanggit pa niya na marami pa silang oras at halos marating na nila ang kanilang layunin. Masayang inisip ni Viper na alam niyang mangyayari ang lahat ng ito, kaya naman matagal niya itong pinanatili sa kanyang tabi at naghintay para sa tamang pagkakataon. Natawa siya dahil inisip niya na makukuha na niya ang susi. Kasabay nito, isang pulang pag-atake ang umalingaungaw sa buong paligid. Nang mapatingin si Viper sa labanan ni Red at ng Sword Demon, bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Napahinto siya sa pakikipaglaban kay Kay nang mapansin niyang tapos na ang laban. Sa sandaling yun, nakita niya si Red na naglalakad palabas mula sa nag-aapoy na lugar habang may bitbit sa kanyang kamay. Maya-maya, nakita niya ang Sword Demon na nahihirapan ng gumalaw. Sa tamang oras, nagawa ni Red na tapusin ang laban at nadatnan niya ang kanyang koponan na buhay pa. Samantala, napatingin si Kay kay Red habang dahan-daang naglalaho ang kanyang kulay, nagawa pa niyang magtanong kung ayos lamang ba ito. Galit namang tinawag ni Viper ang Sword Demon na isang insekto. Tinanong niya kung paano nito nagawang tawagin ang sarili bilang isang Black Hand gayong gumamit na ito ng sisidla ng laman ngunit hindi pa rin ito nalampasan ang lakas ni Red. Tinawag niya ang Sword Demon na isang walang kwenta at basura ang nilalang habang hawak-hawak ni Red ang ulo nito. Sa sandaling yun, tuluyan nang nawala ng kulay si Kay at bumagsak sa lupa, hinahabol ang kanyang hininga dahil sa sobrang kapaguran, habang nagkaharap na si Red at si Viper. Iniisip ni Kay na muntikan na siyang bumigay, talagang napakalapit noon. Habang pinagmamasdan niya ang pagdating ni Red, doon niya napagtanto, naubos na ang lahat ng kanyang kulay, at wala na siyang natitirang lakas. Mula ngayon, ang pinuno na ang bahala sa lahat. Nang makita ito, pinagpawisan si Viper ng malamig, napamura siya sa inis sa Sword Demon, dapat hindi siya nagtiwala rito, ang pagbagsak niya ng ganoon kadali ay talagang hindi inaasahan. Ang pakikipaglaban kay Red sa kasalukuyang estado ay hindi mabuting ideya. Nabahala niyang inisip na kailangan niyang tumakas kasama ang kanyang nakababatang kapatid, makalabas silang ligtas at walang anumang pinsala. Habang nagpapahinga ang grupo at inabutan ni Ellie si Kay ng isang bote ng itim na tinta, may plano na si Viper sa kanila, gagamitin bilang pananggalang para makatakas. Naputol ang kanyang inisip nang biglang sumulpot si Red sa kanyang likuran, nakahandang tapusin siya. Sa matalim na tingin, pinagsabihan niya si Viper, nakikita niya na dumadaan ang mga mata nito sa direksyon ng pagtakas. Matapos sabihin ito, nagpakawala si Red ng isang mabilis na hiwa patungo sa kanyang kalaban. Sa sandaling yun, wala nang oras na umiwas si Viper sa atake, direkta siyang nataman at napasigaw sa matinding sakit. Nang makita nila ang labanan, nanlaki ang mga mata ni Kay at Ellie sa pagkamangha. Hindi sila makapaniwala na nagawa ni Red na maitumba ang isang Black Hand sa isang galaw lang. Bumagsak si Viper habang napuno ng sugat ang kanyang katawan, napangiwi siya sa sobrang sakit habang nag-regenerate ang kanyang katawan. Tinignan niya si Red at inisip na ito ang pinakamasama na sitwasyon, lampas na ang kanyang hilaw na kapangyarihan, at ang kanyang lason ay lubusang nasususunog bago pa man makarating sa kanya. Ito ay isang hindi magandang laban para sa kanya. Itinaas ni Red ang kanyang espada, binanggit niya na hindi masamang makuha ang ganitong uri ng puwersa kahit hindi man ito binabalutan ng chroma, napatanong siya sa kanyang sarili kung ito ba ang kakayahan ng isang relic. Tinignan niya ang espada at napansin na ang sinumang gumamit nito ay tila masyadong magaspang sa paghawak, kahanga-hanga naman ang pagkakapangalagaan rito. Dagdag pa niya, sa ganitong bilis ay masisira ito agad, kaya napakasayang naman. Tinanong niya ang Sword Demon kung mayroon pa itong iba, at inutusan niyang ilabas ito bago siya mamatay. Pinagsabihan niya ang Sword Demon na gagamit niya ito ng mas mahusay kaysa sa sarili nitong magagawa, kung isa sa alang-alang na hindi man lang niya kayang ihampas ng maayos ang sandata. Nainis ang Sword Demon nang marinig ito. Dahil dito, pinalitan niya ang kanyang espada, gaya ng inaasahan, mas komportable siya sa kung anong kanyang nakasanayan. Sa matalim na tingin, hinamon niya si Viper, siya na ang susunod. Sa hindi kalayuan, makikita ang kapatid ni Viper, nakaupo lang sa tabi, pinagmamasdan ang nangyayari.
Tumulo ang luha nito, at hiniling niya na sana ay naitigil na ang laban, napayuko ito sa lupa at humagulgol sa iyak. Bumalik sa kanyang alaala, nakita niya ang kanyang kapatid na sinasaktan. Malungkot niyang sinabi, huwag galawin ang kanyang kapatid, itigil ang pananakit dito. Matapos sabihin ito, nagpakawala ang kapatid ni Viper ng isang malakas na alon ng enerhiya na lason sa paligid, kaya napalingon si Red. Tumama ang alon sa kanya habang sinasalag niya ito ng kanyang aura. Samantala, hinihigop naman ni Kay ang enerhiya upang manumbalik ang kanyang lakas, upang protektahan si Gale at Ellie sa lason. Subalit bakas sa mukha niya ang pagkabigla sa biglaang pagsabog, nagkalat ang lason sa lahat ng direksyon. Habang nangyayari yun, lumapit ang kapatid ni Viper sa kanya na umiiyak. Inabot niya ang kanyang kamay at humingi ng paumanhin, sinabi na hindi dapat siya nasaktan. Patuloy na tumutulo ang mga luha habang binanggit nito na ayaw ni Viper na sinasaktan siya, at huwag na siyang mag-alala, pagagalingin niya ito. Matapos mahawakan si Viper ng kanyang kapatid, sumiklab ang isang napakalakas na umiikot na enerhiya na pumapailan lang sa itaas, habang dahan-dahan itong lumiit. Nang makita ito ni Red, nakaramdam siya ng inis, ito ang dahilan kung bakit ayaw niya sa Black Hand, hindi niya masasabi kung ano ang susunod na lalabas. Sa sandaling yun, dahan-dahan na gumaling si Viper, at nagbabago ang kanyang katawan. Tinawag itong Erosión Amplification, isang nagising na anyong pagsanib ng venom. Natawa si Viper sa kanyang panibagong katawan, sinabi niya na hindi niya plano ang lumabas ang kanyang totoong anyo dito, at sinabihan niya si Red, kasalanan niya ito. Matapos sabihin yun, agad siyang umatake ng napakabilis. Gamit ang kanyang matutulis na kuko, sinugod niya si Red, at nagawa naman ni Red na harangin ito gamit ang kanyang espada, nagresulta ng isang malakas na banggaan ng enerhiya at nagkaroon ng matinding pagkawasak sa paligid. Sa tindi ng impact, nagpakawala ito ng isang matinding alon ng enerhiya na tumama sa tatlo. Nagsimula ng atakihin ni Viper ng sunod-sunod, at sa pagkakataong ito, nagawa niyang mapa-atras si Red. Sa gitna ng laban, napagtanto niya na matigas na ang kanyang kalaban, at napansin niyang patuloy itong nagkakalat ng nakakamatay na lason sa lahat ng direksyon, karaniwan, maaari kang malason at hindi na makalapit sa kanya. Nakita din niya si Kay na napanatili ang kanilang linya sa dulong yun, kahit papaano, ngunit pansamantala lamang, maaaring mamatay si Viper anumang oras. Hindi niya lubos maisip na ang pakikipaglaban upang protektahan ng isang tao sa ganitong kalagayan ay nagdudulot ng napakaraming panganib. Pero wala siyang mapagpipilian, habang inilalabas ang kanyang tunay na lakas, tinanggal niya ang isang kadena na pumipigil dito. Matapos gawin ito, nagsilabasan ang isang matinding puwersa sa paligid, nararamdaman ng tatlo ang init at isang temperatura na hindi kapanipaniwala. Nang makita nila ang kapangyarihan ni Red, napatanong sila kung Chroma pa rin ba yun, dahil medyo iba ang itsura nito sa natutunan nila. Inilabas ni Red ang kanyang Chroma Mindscape Manifestation, Extreme Blaze Brilliant Blade, habang nagliliyab ang kanyang kanang kamay kasama ang espada. Tumingin siya kay Viper ng matalim, binubuhos ang kanyang kapangyarihan, at yun mismo ang inaasahan niya. Napatahimik lang si Viper habang pinagmamasdan ang pagbabago. Sandali siyang napaisip, at pagkatapos, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Ipinahayag niya ang kanyang pagsuko at titigil na siya dito. Nabigla si Red, anong klaseng laro naman ito ngayon? Napangiti si Viper at humingi ng pasensya, ito ay kanyang pagkakamali, tinanong niya kung maaari ba siyang pakawalan. Ipinahayag ni Viper na alam niyang nag-aalala si Red tungkol sa mga nasa likod nito, pinagdiinan pa niya na nagsasayang lang siya ng lakas, mag-aaksaya lang siya ng oras sa sariling buhay, at sigurado siyang hindi nito magugustuhan yon. Sa halip na magpatayan sa isang labanan na patagalan, hindi ba mas mabuting unahin muna nilang patayin ang higanteng halimaw na yon? Pagkatapos, bigla na lang umalis si Viper at sinabi na iituturing niya ito bilang isang kasunduan. Bago tuluyang lumayo, bigla niyang pinulot ang ulo ng Sword Demon, na umuungol pa, hindi makapaniwala si Viper na buhay pa ito, dahil karamihan sa mga tao ay nanatiling patay sa estadong yun. Tinawag niya ang Sword Demon na isang hangal, hindi siya dapat nakipaglaban kay Red ng mag-isa, at iyan ang resulta, ngunit naging kapaki-pakinabang naman ito sa kanyang plano, kaya gagamutin niya ito. Alam naman niya kung paano, napakasakit ng kanyang kulay kapag tumama, kung mabubuhay ito o hindi, nakasalalay na lamang sa sarili nitong tibay ng loob. Pagkatapos, lumingon siya at tinawag si Kay, tiningnan niya ito ng matalim, at natawang sinabi, natatandaan niya ang pangalan nito. Hiniling sa kanya na maglaban sila minsan, tahimik lang si Kay habang pinagmamasdan siya.
Matapos sabihin yun, bigla na lang umalis si Viper palayo sa lugar. Pinagmasdan lang sila ng grupo habang bumabalik sa Blackland. Nang nakaalis na ang kanilang kalaban, napabuntong hininga si Kay, nagawa nilang makasurvive, talagang mapanganib yun sa pagkakataong ito. Inisip ni Kay na yun ang una niyang tunay na kaharap ang mga Black Hand, nang balaan siya ni Lord Luminous, hindi niya ito lubos na naintindihan, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya na totoo na ito. Sa tuwing pupunta sila sa Blackland mula rito, baka makasalubong sila ng mga kalaban na tulad nila, nagiging mas malaking problema ito kaysa inaakala niya. Naputol ang kanyang iniisip nang biglang sinabi ni Red na kailangan nilang kumilos, hindi pa tapos ang laban. Ang pinakamahalaga nilang target, ang higanteng nilalang, ay naroon pa rin at papalapit sa kanilang bayan. Ipinaliwanag ni Red na ang mga Colorist ay kasalukuyang nakikipaglaban sa mga Black Hand. Sa ngayon, sila lamang ang koponan na epektibong mapapabagsak ang higanteng nilalang na iyon. Kaya napagtanto niya na sila pala ang kailangang humarap dito. Lumingon siya sa tatlo at tinanong kung kaya pa ba nilang lumaban ngayon. Magiging problema ito kung nahihirapan na sila sa isang simpleng labanan na tulad nito, nagulat naman ang tatlo sa kanilang narinig. Habang nakatingin sa higanteng nilalang, tinanong nila si Red kung ano ang ibig niyang sabihin, dahil ibang level ito kumpara sa kanina. Tumugon si Red, malinaw na hindi ito maituturing na isang black wave. Kaya sinabihan niya ang tatlo na makinig, ang isang itim na alon ay walang kapantay. Habang nagsasalita siya, sumabog ang isang kidlat sa hangganan ng pader ng Shining East. Nagulat silang lahat nang bigla itong tumama at nagpakawala ng isang haliging enerhiya na tumama sa halimaw. Nang tumama ito, agad itong sumabog sa katawan ng halimaw at nagkaroon ng malaking butas dito. Nang makita nila ang nangyari, hindi nila maiwasang magulat at mamangha. Hindi sila makapaniwala na nagawang mapinsala ng matindi ang halimaw sa isang pag-atake lamang, habang umuungol ito sa matinding sakit. Ilang sandali lang, bigla na lang itong nawala ng buhay at bumagsak sa lupa. Naghiyawan ang lahat ng mga sundalo nang makita nilang bumagsak ang higanting nilalang, at makikita sa gitna ng kasiyahan, nakatayo si Marie, bitbit ang isang sandata. Pagod na pagod ito matapos pinakawalan ng isang malakas na kapangyarihan. Doon na napagtanto ni Kay, si Marie ang may gawa ng lahat ng iyon.